paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Matagal na po akong nakikinig dito sa Lihim ng Liham. Nakasanayan ko na rin po kasi yung kapitbahay ko po ay avid fan po ng programa ninyo. Anyway, siya po yung dahilan kung bakit sumulat po ako dito. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho dito sa Maynila. Isa po akong analyst. Analyst sa isang US in-house center. At 8 taon na po akong nagtatrabaho dito. Pero originally, mula po talaga ako sa probinsya. Umuuwi po ako from time to time para makita po ang pamilya ko. Pero bibihira. Kasi mostly, konti lang naman talaga ang kakilala ko doon at mga nakakakilala sa akin. Nandun yung mga kapatid ko. Marami naman silang mga kaibigan. Pero ako, sobrang konti lang talaga. So, ito na nga po ang kwento, DJ Lindsay. Umuwi ako last November for my 2 weeks vacation. Maliit na island lang po ang probinsya namin. At since hindi pa po siya city, wala pong mga nightlife. Tapos ako, since medyo nasanay na nga ako sa Manila, nanibago ako. Bago ako umuwi sa probinsya, nag-install po ako ng isang dating application. Swipe, tapos may nakita ako. Sabi ko, nice! May gumagamit pala nito dito sa probinsya. Makahanap nga ng makakasamang mag-ikot habang nandito ako. Ilang minuto pa, may nakamatch po ako. Napakabilis mag-reply ni Kuya. Sobrang lapit niya rin lang sa place ko. So tuwang-tuwa ako noon na may halong kilig kahit papano. So fast forward, usap kami, biruan. Tapos heto na nga, nagkita kami kinabukasan. And the rest was history. Alam nyo na yun. Ang bilis kasi ng mga pangyayari. At saka, I have to admit hindi probinsyano ang itsura ni Kuya. Magaling siyang pumorma. Maputi, chinito, may katangkaran, at mabangong-mabango. Kaya naman, ang ate ninyo,
naging sobrang marupok nung nag-aya si Koya. Okay naman talaga siya eh. Kaya lang, along the way, na-realize namin na parang ang liit-liit lang ng circle namin. Yung mga kaibigan niya, surprisingly, kaibigan ko rin doon sa probinsya. Kaya alam mo, Lindsay, after that day, hindi na siya nag-chat sa akin. Pero somehow, inaasahan ko na rin naman yun. Medyo nasad lang ako ng slight. Kasi nga, bet ko na siya kahit papano. After din nun, tinanggal ko na yung app sa cellphone ko. Binura ko na agad. Sabi ko, okay lang yan, self. Mababa naman yung chance na magkita tayo ulit eh. Hindi mo na ulit makikita si Koya kasi nga, uuwi ka na sa Manila. So fast forward ulit, 2023, mga mi, may nanligaw sa akin. Taga doon sa probinsya namin. Okay naman din siya. Mabait, may stable job. Balak ko na sana siyang sagutin eh. Kaya lang DJ Lindsay, nung tingnan ko yung profile niya, inungkat ko rin yung set of close friends niya. Naku, sabi niya pa naman sa akin, ipapakilala niya raw ako dun sa mga kaibigan niyang totoo. Sus Mariosep, DJ Lindsay, nandun si Koya. Si Koya na nakilala ko doon sa dating app. Hindi ko kinaya talaga. Alam mo, puro palusot na lang talaga yung ginawa ko. Para lang hindi makilala yung mga close friends niya. At ang favorite kong dahilan is, nasa Manila kasi ako eh. I really can't. Sorry. Next time na lang ha. Kaya lang ito na nga yung problema. Uuwi na ako sa probinsya namin for good, DJ Lindsay. Kasi na-approve na po yung permanent work from home setup ko. So eventually, wala na akong excuse para hindi magpakita sa mga kaibigan niya. Alam mo ba na dahil doon, parang ayaw ko na rin siyang sagutin. Kahit alam ko naman na unfair yun, di ba? Dahil lang doon sa Koya na nakilala ko sa dating app. Lindsay, 28 years old na po ako. Huwag niyo naman po sana akong i-judge. Nag-explore lang naman po ako sa dating app na yon, tapos palpak agad. Naisip ko tuloy, kung sasagutin ko ba tong si manliligaw, dapat ba sabihin ko yung about sa close friend niya? Dapat ba i-open up ko yung tungkol kay Koyang Tinder? O baka naman mas dapat kong kausapin si Kuya na wag na naming banggitin pareho yung nangyari sa amin para wala nang gulo or wala nang problema. Or Lindsay, baka naman mas maganda kung hindi ko na lang siya sasagutin para matahimik lang yung buhay ko. Naguguluhan na po ako. Tulungan niyo naman ako. 2 linggo ko na kasi itong iniisip. Lesson learned? Huwag magmamatch sa mga malalapit. Nakakasira ng buhay.
Ay nako, Lindsay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Epic Girl. Okay? Yan kasi Epic Girl eh. Pero in fairness naman sa story niya ha, talagang nakaka-excite ha. Biruin mo, may magmi-meet sa dulo, hindi niya ine-expect, 'di ba? Anywho, 9:14 na po ng nagmamagandang morning. That gives us 1 more minute para hintayin si Kuya Johnny Esparago, oo, na ating winner ng 500 pesos. Kung makakatawag siya within 1 minute dito po sa ating estasyon, 872-12429. Kaso wala eh, ayan. 9:15 na. Oo, mga bakla. Walay pa rin tumatawag. Oo. Well, Kuya Johnny, tingnan natin mamaya, tatawagan kita ha. Kung sasagot ka, bibigyan kita ng 200 pesos. Oo. Pang ano rin yan, pang full tank din yan ng motor. Kala nyo ba? Oo, sayang din yan. Kaya get luckin nyo na yan. Wow! Tapos mamaya mamimigay din ako ng helmet, oo. Isang full face at saka isang half face na helmet. Wow! Ang taray nyo talaga. Ang dami natin pinapamigay ngayon, no? Ang galante natin for today's video. But anywho, welcome sa Lihim ng Liham pa rin. At ang letter sender natin ay si Epic Girl ng probinsya na merong halong Maynila, oo, on the side. Kamusta ka naman? Oo, sana all, no? Parang ang daming choices itong si Epic Girl, no? Pero kahit pa paano medyo nakakaaning nga naman yung pinagdaanan ni Epic Girl. Biruin mo, no? Pag nagbiro nga talaga ang tadhana, ipit ka sa gitna. Oo. Ano ba dapat gawin ni Epic Girl? Ako naniniwala ako na parang hindi mo naman siya kailangan problemahin sa ngayon. Siguro, kaya niya inag-iisipan ng malala is because bet niya talaga yung nanliligaw sa kanya, no? Tapos, gusto niya talaga sagutin. Yun nga lang, may isang tinik, oo. May isang balakid, oo. Yun nga pong nakilala niya sa dating application na yan, oo. So, tingnan natin. Mga masasabi po ng mga pangga natin over Facebook maya-maya ng konti. Pero ako, ano nga bang gagawin ko kung ako yung mapapunta sa ganyan sitwasyon? Siguro deadma lang. Deadma lang talaga, kahit na close friend niya si Kuya, oo. Medyo malabo naman mangyari sa akin yan kasi hindi ako nagde-dating application na yan. Oo. Pero yun nga, hindi ko muna po problemahin hanggat hindi pa siya nagiging problema, di ba? Saka na kapag nagsumbong na si Kuya. Naging problema na. Dali-dali namang i-deny eh. Baka hindi ako yun. Baka kamukha ko lang yun. Wala naman akong dating app. Ito, alam mo, kumikero ka. Edyante ka ba? Di ba? Alam mo yun, wag mo munang bigyan ng problema yung sarili mo hanggat hindi pa siya nagiging problema. Kasi minsan yun yung problema sa atin, di ba? Yung we worry too much. Wala pa namang nangyayari. Oo. So kung ako sa'yo, yun din yung gawin mo. Well, kung ako lang naman yung tatanungin mo, oo. Hindi naman ako perfect pagdating sa mga ganyan. Pero that's what I'm going to do given that situation. Sabi po ng mga pangga natin ha. Tingnan natin yung mga comments dito ng mga pangga natin. Teka lang, hindi lumalabas. Sabi dito ni Villaseñor del Rio Sara, Miss Epic Girl, go lang if gusto mo talaga yung nanliligaw sa'yo. Now, i-push mo na yan. Past mo naman yun eh. Doon ka sa magiging happy ka. Gusto ko, happy ka. Oo. Manong Johnny. Sabi naman po ni RJ Kim, past is past. Do not dwell on the past. Kung talagang gusto mo yung guy, be honest sa kanya. Kung matatanggap niya ang past mo, then sincere siya sa'yo. Ang taray, tama ka dyan. Tama naman yun. Oo. Diba? At saka, tama nga. Diba kung ano yung pagkatao mo, dapat sa umpisa pa lang, ilay mo na agad yung cards mo. Ito yung nangyari sa amin. Ito yung wala naman talaga akong pakialam sa kanya. Diba? Kahit pa paano naging bet ko siya, pero mas bet pa rin kita. Huy! Hindi mo siya pakikilig yan. Ano ba sabi dito? Oo, sabi ni Je, sa Limbagat, good morning, DJ Lindsay. Malaki na po siya. Alam na niyang gagawin niya. Salamat. Uy, hindi ka nakatulong.
Oo, wait lang. Nasaan dito yan? Ano pa sabi nila? Sabi po dito ni GJ Lozada, ayos yan, te. Reunion po kayo. Oo. Yan ang problema pag sinuko agad ang bataan. If you're willing to face the consequences, then sagutin mo siya. Kung mahal ka niya talaga, matatanggap ka niya. Kahit ano pang mangyari sa inyo ng tropa niya. Oh, di ba? Tsaka ang importante naman talaga ngayon yung present, di ba? Kung sino ba yung nakikita mo sa future mo. Kasi alam mo kung lagi mong babalikan yan, yung past mo, di ba si Kuya Tinder, oo. Kung lagi mo siyang babalikan, walang mangyayari sa'yo. Paano ka makaka-move forward? Unless, di ba, pumprontahin mo si Kuya Tinder tapos sabihin mo sa kanya kung ano yung naramdaman mo sa kanya noon. Wow! You know, just to give yourself a peace of mind at saka makalma yung kalooban mo. Kasi nga, kahit paano siguro nag-expect si ate na, alam mo yun, kahit paano medyo mapoprolong yung sitwasyon nilang dalawa ni Kuya Oo, na-meet niya dyan sa dating application niyan. Kaso hindi na siya minessage after. Oo, kita mo. O, loko. Oo. Hanap-hanap ka pa dyan sa island pa kung saan konti lang ang tao, di ba? Wala tayong magagawa. Kung gusto mo, kung talagang makikipag-usap siya sa'yo, di kausapin mo. Ngayon, kung hindi, o di past is past, mas maganda nga, alam mo, bakla, kung makita mo siya face to face. Lakas makatsang ami, Face to face. Para makita mo kung anong magiging reaksyon ng mukha niya once na nagkita kayo. Di ba? Mata sa mata. Oo, mas maganda nga yun So makikita mo kung, ano ba to, in love pa rin ba siya sa akin? In love pa rin ba siya? O baka naman wala na sa kanya yung mga nangyari noon, Nobita. Uy, itadamay si Nobita dito. Oo nga. So makikita mo kung ano talagang dating sa kanya kapag nakita ka niya. At saka dun mo makikita or malalaman kung gaano ba kaimportante sa kanya yung friendship nila, di ba? Noong nanliligaw sa'yo. Yun lang yun, Uy nga pala, nakalimutan kong sabihin na we are also live on Facebook. Facebook.com/EnergyFM1067. Oo, dyan nyo po ako hanapin sa page namin sa Energy FM. Kasi, sa Lindsay 1067, isi-share ko pa lang. Oo. Shinare ko na nga yata. Oo, sabi ni GJ, malamang magsuntukan yan. Hindi naman siguro, may mga lalaki naman na talagang disente at walang pakialam sa past ng babae. Sa totoo lang. Siguro for a moment, malulungkot sila, tatamlay sila, iisipin nila bahagya. Pero, ang mga lalaki, hindi naman yan tulad ng mga babae na ilang araw na ilang iisipin Diba? Or ilang buwan nilang iisipin. Tapos, di nila sasabihin kung ano talagang score. Talagang, yun, for ilang days lang siguro or ilang hours lang isipin nila tapos brush it off after, ganyan. Sabi naman dito ni Christian Garnica, yun sana, manalo ko ng helmet. Huy, hindi mo pag-uusapan yung helmet, lihim ng liham muna. Mamaya pa tayo bubunot ng helmet. Oo. Sabi dito, nakikinig lang po talaga ako sa radyo kanina tapos napunta na po ako dito sa live. Uy, thank you naman, Renz. Oo. So, yun lang para sa akin. Oo, epic girl. Mas maganda nga, actually, you have a couple of options na pagpipilian. Couple of choices. Number one, if you wanna know kung talagang seryoso siya sa'yo, then tell him, kung ano yung nangyari, kung talagang nababagabag ka sa sarili mo, parang nagigilty ka, dahil magkaibigan nga sila, ay di sige, simulan mo sa umpisa. Ganyan, sabihin mo talaga na one time na-bore ako dun sa probinsya dahil wala akong makausap, sanay ako sa nightlife, nakilala ko to, o di may nagjugjugan kami, ganyan. Lato-lato, to the next level, ganyan. Or, kapag nag-react na lang siya or kapag may nalaman na lang siya, that's when you confirm to him or with him kung ano ba talagang nangyari. Kasi parang, para sa akin, kung hindi naman siya magtatanong, bakit mo pangungunahan? Ba't ka gagawa ng sarili mong problema? Ewan ko lang, para sa akin lang yun. So kapag nagtanong na lang siya, saka ka lang sumagot, huwag kang bida-bida dyan, te. Oo. Diba? Hindi pa naman nagiging problema Ba't mo gagawan? Lindsay, pabati naman po grupo namin na biyaheng first class, mga poging Grab driver. Taray. Hello po, sabi ni Kyle Perea. Gandang umaga sa inyo dyan, mga poging papa driver, ha? Oo. Ayan. Sino pa ba? Sabi ni Kuya, sagutin mo siya, tapos kunwari, walang nangyari sa inyo, kamo. Diba? Depende yan talaga sa'yo, ate.
So mamaya, bago ka matulog, dyan mo malalaman kung ano talaga yung... Ito seryoso na ha. Mamaya, bago ka matulog, tas tahimik na yung kapaligiran mo, wala ka ng kasama, pero malamig yung simoy ng hangin, tapos yung kortina pumapagaspas. Hindi pa November. Hindi nga, dyan mo mararamdaman kung ano talagang sinasabi ng puso mo. Gusto mo bang maging honest with manliligaw? Sabihin sa kanya lahat ng nangyari para wala kayong maging problema along the way. At least masabi mo at malaman niya na ikaw ay open book with him, di ba? Or kapag nagtanong or kapag nalaman, saka ka na lang sumagot. Yun naman talaga yun, di ba? So, i-weigh-in mo pa rin. Ikaw makakaalam yan. Tsaka, ibagay mo sa kung anong tipo ng lalaki yung manliligaw mo. Ganon, kung anong attitude niya, kung sa tingin mo ba matatanggap niya. Kasi no matter what, if he really loves you, and if he's really sincere with his intentions with you, it won't matter. Wow! Kasi, nung nangyari yon at nakilala mo yung friendship niya, wala pa naman siya nun eh. Wag siya mag-iinarte. Diba? Wala pa siya noon, kaya dapat wag siya masyadong mag-overthink. Ang importante, yung thing na meron kayo ngayon. Yung pagmamahalan, kung mahal mo na siya, na meron kayo ngayon. Yun yung importante. Diba? Yung dami pala nakikinig sa atin ng mga Grab drivers. Hello sa inyo dyan. Hello din kay Ate Ravicel. Ate Ravicel, hindi ka late ha? Late na late. Hello din kay Anan Bacelonia, tsaka po kay Sedi Rojas. Gandang umaga. And... you know, oras natin sa buong kapuluan, 9:25 na po ng nagmamagandang umaga. Giving you something from MYMP. This one is called You Got It All. Dito pa rin yan. Kasama ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Wow! Sa Energy FM. Energy.